Hello everyone, again, good morning. And our devotions and topic for today is from the book of Hebrews, chapter 5, verse 12. Sabi dito, dapat mga tagapagturo na sana kayo dahil matagal na kayo sa pananampalataya. Ngunit hanggang ngayon ay kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin tungkol sa salita ng Diyos. Katulad pa rin kayo ng mga sanggol na nangangailangan ng gatas dahil hindi nyo pa kaya ang matigas na pagkain. So, this verse, there are several things to remember when it comes na sinasabi dito at ipinapaliwanag from the high priesthood of Jesus Christ is superior to any other. Or, pinupoint out dito na as a Christian or matagal nang nananampalataya or matagal na sa pananampalataya, kailangan mag-mature. Hindi pwedeng ang isang sanggol ay mananatiling sanggol. Habang tumatagal, lumalaki yan. Kinakailangan niya ng solid food. So, this verse, merong different meaning that this was a being dull or being someone or napakabagal, slow-moving ng kanilang spiritual growth. Kaya, maihahalin tulad sila sa infant. Kasi ang bata, they have to survive on milk. Kasi hindi pa sila pwede mag-process ng solid food. And they are not mature enough. Kaya nga, pag tinuturuan natin yung mga bata, kailangan, pansin nyo, paulit-ulit yan. Paulit-ulitin natin sa kanila yung mga sinasabi natin. At yung bata, they are growing. The child's body grow and they need to move on to something other than just milk. So, sa parehang paraan, ang spiritual na paglago ng isang Kristiyano ay kailangan magsimula sa mas simpleng bagay. So, bilang isang Christian, kailangan siya na believer or mananampalataya upang maunawaan or mas lumalim pa. And they need to invest more than enough time. Diba, sabi doon, dapat tagapagturo na sana kayo dahil matagal na kayo sa pananampalataya, but they are still in spiritual infant and spiritual infant kasi mabagal yung pag-approach nila sa kaunawaan na meron sila. So instead of teaching, they still need to be taught. Kasi kailangan pa munang madagdagan ang kanilang kaunawaan patungkol sa salita ng Diyos or God's Word. Naiintindihan naman ng Diyos na meron tayong mga weaknesses and temptations in life. Kasi naranasan na yon, naging tao siya nakatulad natin. Pero kung isa ka ng mature believer, kailangan mong gawin maging mabuting halimbawa na i-share yung spiritual knowledge sa mga bago. Encourage them and helping them find Christ and grow in their spiritual walk. Kasi minsan may mga Christians din na they are not growing spiritually. But maturity comes only by the constant practice para magkaroon ng malalim na kaunawaan at yung ability to teach others, because as a mature believers,
we ought to become teachers, appointed to represent them in matters to believe in God. So, ikaw bilang isang matagal ng mananampalataya or matagal na sa pananampalataya at paglilingkod sa Diyos, kailangan maging tagapagturo na sana at hindi na kailangan ng pangturuan ng mga panimulang aralin tungkol sa salita ng Diyos. Our growth of maturity are marked by an increasing understanding of God's Word. In a sense of different forms of integrity or virtue. Hindi natin pwedeng or hindi tayo pwedeng habang buhay na sanggol lang. Yung walang muwang. We need to grow para malaman natin kung ano yung mabuti sa masama. Kailangan magpatuloy tayo sa mga mas malalalim na aralin at ang role of spiritual at development para sa spiritual na buhay natin ay isang indispensable gift, yung kailangan na kailangan natin. Bilang isang Kristiyano at believers na tumatagal na sa paglilingkod sa Diyos or sa ating pananampalataya, we don't need someone to teach the basic principle of God's Word. Again, kailangan be like Christ Himself na kaya siya in-appoint na high priest dahil isa siyang tagapagturo. Not like, hindi kailangan na maging babies tayo lagi. Yung kailangan pa natin ng gatas na hindi pa tayo pwedeng kumain ng solid food. So, mag-grow tayo. Step out of your comfort zone kasi yun yung responsibility natin as a believers and to help others grow into spiritual growth din nila na hindi na natin kailangan pang back to the basic na bumalik pa tayo sa baby Christians. Kailangan natin ng solid spiritual food to grow in faith. Kailangan natin lumago sa pananampalataya para makapag-encourage din tayo sa mga bago na ma-share din natin sa kanila na sila din maging mananampalataya to help others grow other spiritual needs. So, again, step out of your comfort zone, maging tagapagturo para malaman natin kung ano yung mabuti sa masama at mapalago yung spiritual belief natin or faith natin kay Lord. So, hanggang sa muli, sana may natutunan kayo sa devotions natin at topic natin na ito. So, salamat sa pakikinig. God bless everyone.